Okay. So, mga kotsero, ito pag-usapan na natin 'to. Continuation 'to actually ng topic natin kahapon. Kasi mukhang magtutuloy-tuloy ang issue nitong sa West Philippine Sea. So, kahapon pinag-usapan natin yung sinabi ng Chinese Communist Party. Oh, naalala niyo yun? Yan. China's Defense Ministry warns Philippines after South China Sea incident. O, di ba? Naganap na nga yung insidente nung linggo. At ang daming sinabi ng parte ng Pilipinas, ang daming warnings, ang daming rebukes. Oh, maraming sinabi. Tapos si China, ang nireact lang niya maghunos dili guys mga pinagsasabi niyo. Ganun lang ang reaction niya. Maghunos dili kayo sa mga pinagsasabi niyo, ha. Ano kasi sabi? We warn the Philippines to stop making any remarks that may lead to the intensification of conflicts and escalation of the situation and stop all infringing and provocative actions. Huwag daw tayo magsalita. Parang gano'n ang sinasabi nitong mga Chekwa Communist Party parang gano'n kasi yung pinagsasasabi nila. Nakakala mo pag-aari nila ang buong mundo Parang gano'n ang gusto nilang iparating. Pero mga kotsero, hindi as usual, in true Gibo Chodoro fashion, hindi siya nagpatinag. Sabi ng China, wag nga kayong gagawa ng kahit anong remarks tungkol dyan sa West Philippine Sea. Huwag kayo magsalita, manahimik lang kayo. Yan sinabi ng China. The following day, kanina, ano sinabi ni Gibo? Di magkaso kayo. Di maghabla kayo sa amin. Naiinis na pala kayo nanggigigil na pala kayo Gusto niyo palang tingin niyo pinapalala namin sitwasyon di maghabla kayo. Sabi niya. Kung talagang gusto nila, kung talaga, siguro hindi na natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim. Bakit hindi tayo mag-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Yan na naman. Makakarating na naman sa Chekwa Communist Party to. Siyempre, nandun si Martin Andanar para mag-translate. Panoorin natin balita tungkol dyan, mga kotsero. Ito. Medyo mahaba lang, 4 minutes. Hinamon ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. ang China na ilagay ang sovereignty claim nito sa arbitration matapos itong bigyan ng babala ang Pilipinas sa potential consequences sa gitna na maaksyon nito sa South China Sea. Sinabi ni Secretary Chodoro na kung talagang gusto ng China na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi lang sila mag-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino. Iginit din ng kalihim na ang Beijing ang siyang patuloy na nangihimasok sa Philippines territorial waters. So yan. Pero bago natin puntahan yan, as usual, tayo ay magsha-shoutout muna sa mga ibig natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas nang walang remittance fees. Gamit po ang Sendwave. Gagawin nyo lang, i-download na Sendwave app, gawak na account, ilagay nyo yung bank account details sa Sendwave at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shop at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag kayo ay gumamit ng aking promo code, nakikita nyo yan, Coach Jarrett, ayan sa inyong unang padala ay makakuha kayo ng dagdag na $20 na pwede nyo ring ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya yan mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. China talaga makulit. Kung talagang gusto nila, kung talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Kwinestyon ng Pilipinas ang senseridad ng China. Bago tayo pumunta dyan. Sagot, China. Nabubwisit na pala kayo sa amin Ba't tayo nyo kaming kasuhan?
Parang ano lang, lakas makakibuloy nung ano ni ni Secretary Teodoro, Pero tama siya dun. Tama siya dun. Ba't tayo dinadaan sa water cannon? Ba't tayo dinadaan sa intimidation? Ba't tayo dinadaan sa kung ano-anong mga bagay-bagay? Bakit di tayo dalhin sa international tribunal? Ba't di tayo dalhin sa arbitration? Ba't hindi tayo kasuhan sa isang international court kung saan pwedeng pag-usapan ang mga facts, yung mga katotohanan, yung mga dokumento na pwedeng ilabas tungkol dyan sa kung ano ba yung karapatan ng Pilipinas or karapatan ng China for that matter dyan sa West Philippine Sea. Bakit hindi nga naman ganon? Bakit hindi ganon? Bakit nyo kami dinadaan sa darag? Nadaan nyo kami sa darag Ayaw nyo kaming daanin sa sa legal Diba? Ayaw nyo kaming daanin sa legal. Kaming daanin sa darag. Mamaya papaliwanag ko kung bakit sa palagay ko hindi maghahabla o hindi dadalhin sa international community ng China itong kaso ng West Philippine Sea. Pag-usapan natin mamaya. So, tuloy lang natin itong video. Napahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng panibagong insidente sa Ayungin Shoal kung saan hinarang ulit ng Chinese Coast Guard at ginamita ng water cannons ang isang supply boat ng Pilipinas na nagresulta sa pagkasugat ng 3 Pilipinong sundalo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Chargé d'Affaires ng Chinese Embassy sa Manila upang iparating ang matinding protesta sa agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa rotation at resupply mission ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangyari ang insidente noong March 23, 2024. Maghahain din ng katulad na protesta ang Philippine Embassy sa Beijing sa Ministry of Foreign Affairs ng China. Giit ni Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, bunsod ng agresibong aksyon ng China, nagiging questionable ang sinseridad nitong pahupain ng tensyon sa West Philippine Sea. Gayon din ang sinasabi nitong isinusulong na peace at stability sa South China Sea. Dagdag pa nito, kahit patuloy nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya sa bilateral at multilateral levels, kontra at isinasantabi ng agresibong aksyon ng China ang ASEAN-China efforts upang maitanyag ang kapayapaan at kooperasyon sa rehiyon. 3 Pilipinong sundalo ang nasugatan sa paggamit ng water cannon ng China Coast Guard o CCG ships sa Philippine supply boat habang papunta sa Ayungin Shoal noong March 23, 2024. Muling binibigyang diin ng DFA, walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Pinalalayas na ng DFA ang Chinese vessel sa lugar at sa ating EEZ. Nagbabala naman ng China at pinaghahanda ang Pilipinas sa lahat ng potensyal na resulta ng aksyon nito. Inaakusahan ng CCG spokesperson na si Gan Yu ang Philippine supply vessel na nagtatangka umanong mag-transport ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang mga kaalyado ng Pilipinas sa usapin ng agawan nito ng teritoryo sa China. Giit ng Estados Unidos, sinisira ng China ang stability sa rehiyon at malinaw na lumalabag sa international law. Nababahala naman ng New Zealand sa aksyon ng China at nanawagan sa mapayapang pagresolba ng maritime disputes. Ang Philippine Advocacy Group na atin ito coalition, nais na maglabas ang China ng opisyal na paghingi ng tawad dahil sa paglalagay. Huwag na natin pag-usapan yung atin ito coalition, walang kwenta yan. Diyos ko, ba't siningit bigla? Statement ng mga ng mga ibang bansa, isiningit nyo bigla si atin ito. parang masyadong off tangent yata yung pagpasok. But anyway, so ayun. 3 yung nasugatan pala sa ating mga tropa diyan sa West Philippine Sea. Actually, pakita ko sa inyo yung itsura. Ito yung nakita sa News 5. Here's one and here's another one. BRP Sierra Madre, Here's another one. Mga kutsero, ang lala naman pala kasi, hindi ko alam kung napanood nyo na yung ganap sa loob ng BRP Sierra Madre.
Noong mga panahon yun. Pero ang lala. Ang lala, guys. Ang tindi. Kanina lang ito nilabas eh. GMA yan ang labas. And kapag pinanood nyo to mga kochero, kapag ikaw, totoong nagmamahal sa bansa at napanood mo to, isa lang ang mararamdaman mo. Galit. Galit. Yun lang ang mararamdaman mo. Galit at awa. Kung hindi, kung bayaran ka ng China, o kung di ka man bayaran, nauuto ka ng mga bayaran sa China, isa lang maiisip mo dito, kasalanan to ni Bongbong Marcos eh. Pag ganon ka. Panoorin natin itong video na to. Oh, God. Nasaan na yung mga nagtatanggol sa sa China? Attorney Harry, baka naman pwede mo ipaliwanag sa amin to. Anong right of way ang na-violate dito? Baka lang. Baka meron ho kayong very illuminating explanation. Ano ho? Attorney Harry Roque. Baka merong explanation no? Baka may na-violate na right of way ulit, no? Yung yung starboard rule, etc., whatever, kung naman tawag doon. Oo. Baka lang naman. Baka lang. Doon sa mga nagtatanggol sa China, baka may paliwanag kayo dito. Kasi, nakakatawa yung mga pro-China yung mga pro-China sympathizers, mga kochero. Nakakatawa sila. Kasi humihingi sila ng tulong sa militar para i-destabilize ang Pilipinas. Para mapalitan yung presidente at makaupo si VP Sara. Yun ang gusto nila mangyari. Humingi sila ng tulong, ginagalit nila ang militar, etc., etc. But at the same time, hindi nila kayang suportahan ng militar dito. Kaya nga ang ipokrito ni VP Sara eh. That's where the hypocrisy of VP Sara comes to play. Puro siya mahalin natin ang Pilipinas, unahin natin ang Pilipinas, pero pag dating sa usapin ng West Philippine Sea, kung saan makikita mo talaga na dapat mong unahin ang Pilipinas ay nga. Ano sasabihin niya? Hindi po namin pinag-uusapan ni Presidente ang national issues. Hindi niya pinag-uusapan ang national issues. Pero nagpadala ka ng sulat sa DOJ tungkol sa ICC. Pero hindi niya pinag-uusapan ang national issues. Pero nagpadala ka ng sulat sa DOJ tungkol dun sa quote-unquote amnesty para sa CPP-NPA. Kumontra ka dun. Pero wala kang pakialam, hindi mo pinapakialaman ang national issues. See? That's what we mean when we say the Dutertes are masters of double talk. May comment dito isa, dalawin mo na yung mga sugatan, Inday. That is a great challenge para kay VP Inday Sara ngayon. Puntahan mo 'tong mga sugatan na inatake ng China. Diyan sa West Philippine Sea. Nakadalo ka na ba? Sa mga miyembro ng AFP na inatake ng Chinese Communist Party? Nakadalo ka na? Mukhang hindi pa eh. Walang balita eh. Walang balita kanina eh. Mukhang busy siya today. Mukhang busy siya sa ibang bagay today. Yung sa isa, kahit lumipad siya papunta ng saan ba yun? Sa
Bangsamoro. Kahit tumipad siya papuntang Bangsamoro, walang problema, lilipad siya. Pero dito, wala. Parang sa Manila nga lang naka-confine tong mga to eh. Hindi mo trip. Sabi ni Arlene Mariveles, hindi niya trip. Hindi niya trip. Kasi walang patay. Sabi kasi, konti daw yan, sugatan coach. So walang patay. So mas gusto niya yung may patay. O sige. Pag may namatay dyan, ibig sabihin nun, papasok na ang gera. Diba? Mababaw lang no? Sugatan lang pala eh. Sugatan lang kasi. Hindi pa patay. Tuloy natin to. Oh, wait lang. Ano sabi ng China? Nagdadala kasi kayo ng construction materials eh. Ano to? Tubig? Sa bagay, construction material nga naman ng tubig. Kasi kailangan mo yun sa semento. Pero mukhang hindi naman yata ito pang semento. Mukha naman itong pang inom. Hayop talaga itong mga Chinese na to. And when I say Chinese, no, Chinese Communist Party. I don't refer to the Chinese race. I'm not referring to them as a race, as a culture, as a people. I'm referring to the Chinese Communist Party. Mga Chekwa Communist Party na yan. Puro pagkain tsaka tubig. Incoming! Pusukan na. Parating pala tao nito. Wala na? Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, ito na ang pinakamarami. Ang baho ng pasok ng reporter. Sana tinuloy-tuloy nyo na lang. Sana sa huli ka na lang nagsalita, hindi sa gitna. As na aksyon ng China laban sa Pilipinas at angka nito na harangin ang mga resupply mission sa Yungin Shoal. Sira ang supplies. Gorman! Sira yung supplies. Sayang pagkain.
Sira. Bangka lang yan eh. Tawagan nyo. Wala cellphone. Ha? Wala cellphone. Masakit ka? Masakit? Tawa lang, tawa lang, tawa lang. Wala. Tawa lang daw. Tawa lang. Wala rin cellphone ko. Sugat na siguro. Puntingin ako sa group. Joseph Morong, ang baho nung cut niya. Ang sakit sa bangs ng ginawa ni Duterte dito. Kalat ni Duterte to eh. Kaka-gentleman's agreement niya sa China. Kalat niya to eh. Hindi niya kaya linisin. Pag naman nagpaupo ka uli ng Duterte, mananatiling kalat. Ano sabi ng ano? Ano sabi nung parang kapitan siguro nila yun? Tawa lang, tawa lang. O, tawanan na lang. Inedit daw. Inedit daw, sabi ng mga DDS. Galing naman. Saan sinuting yan? Anong pinang-shooting dyan? Sinong bumbero kinuha niya para mameke ng ano? Ng tama ng water cannon? Ganun ka, ano? Ganun kababa ang tingin nyo sa ating Coast Guard? Actually, AFP pa nga to eh. Armed Forces of the Philippines yan. Sila yung laman nung ano, Oniza May 4. Hindi yan Coast Guard. AFP yan. Philippine Navy. Sabihin niyo yan sa harapan ng mga nasaktan. Yung nagsasabi na tawag dito, hindi, kasalanan ng Pilipinas yan kasi ang kulit-kulit ng Pilipinas harang ng harang sa barko ng China. Sabihin niyo sa harapan nila. Sa harapan mismo ng AFP natin. Sa harap mismo ng ating Navy. Sabihin niyo yan. I dare you. Pwede lang magmura dito sa channel ko eh. Alam niyo, pinipigilan ko lang magmura dito sa channel ko kasi gusto ko maging family friendly eh pagdating sa content. Pero please allow me today, ito lang, itong one time lang, na magmura on behalf of the AFP at na dun sa mga pro-China advocates. On behalf of the AFP. Titigas na mga mukha nyo. Next time, sumama kayo. Sumama kayo dito sa resupply mission. Tapos saka nyo sabihin, peke. Sabihin nyo. Sumama kayo dyan sa resupply mission, saka nyo sabihin, peke. Ako, bihira ako magalit sa channel ko. Bihira to. Bihira. Mahilig lang ako mang-asar. Diba? Ganun lang ako dyan eh. Tatawa-tawanan ko lang. Ganun lang ako madalas. Pero dito hindi. I cannot excuse that. Not this time. Respeto niyo naman mga sundalo natin. Mahiya kayo. Respeto niyo mga sundalo natin. Totoong respeto, hindi yung ano lang. Hindi yung ano, lip service tulad ng ginagawa ni Digong. Hindi tulad ng ginagawa ni Sara na puro pabida lang. Totoong ano, totoong respeto.
Kasi deserve nila yun eh. Ano na? Senator Amy, baka naman gusto mo na magpahiring dyan sa Senado. Baka lang naman. Baka lang naman. Gusto niya na magpahiring dyan sa Senado. Pag Amerika yung gumagawa ng nung perceived wrong against the state, against the country, ang bilis mo magpahiring, Senator Ivy. The following week, may hearing agad. Afghan nationals, may hearing agad. Eroplanong naglanding sa NAIA, na galing Amerika, what do you call this? Na Air Force ng Amerika, pahiring agad. Barko na magbibigay sana, na magdadaong sana ng dadaong at magbibigay, magbababa ng langis, pahiring agad the following week. Committee on Foreign Affairs ka, di ba? Baka naman may gusto kang gawing batas. Buti pa si Senator Tolentino, nakagawa na ng bagong baselines law eh. Ikaw, wala ka bang gustong initiate para sa ating mga Coast Guard? Para sa ating Navy? O ang sasabihin mo na naman sa amin, ay, naprubahan ko yung budget. What the F are you talking about? Kailangan talagang aprubahan ng budget. Hindi yun utang na loob sa inyo, obligasyon yun. VP Sara, baka naman maglabas ka uli ng video. Dali. Labas ka uli ng video statement mo. I'm not a problem to be solved. Mga ganun. This is a problem to be solved. O ano? Anong sasabihin mo? Wala kang statement dyan? Wala kang post sa Facebook? Magpo-post ang opisina ko mamaya tungkol dyan sa issue na yan. Buti sana ako magpo-post eh. Lang niya, yung 19,000 na ghost scholars niya eh. It took her 21 days to respond. 21 days. 20 days. O sama, 20 days na lang kasi March 1 eh. March 1, nag-umpisa, naglabas ng statement. Lumabas yung issue. March 1. Nag-react siya, March 21. O di 20 days. Anong sasabihin ng mga DDS para protektahan si Sara? Eh, hindi naman obligasyon ni Sara yan. Hindi naman siya presidente. Hindi naman siya ang gumagawa ng foreign policy. Oo, naiintindihan ko yun. Alam ko yun. Nasa desisyon yun ni Justice Leonin. Alam ko yun. Ginagamit ko yun dito sa live stream ko. Yung decision niya na yun. So what? Hindi ba siya elected official? Hindi ba, di ba pinagmamalaki nyo? 32 million ang boto ni Sara Duterte. Ganun siya pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Ganun siya minamahal ng taong bayan. 32 million. Mas marami pa kay PBBM, etc. etc. Tapos sa usapin ng West Philippine Sea, hindi siya makapagsalita. Wow. Wow. Wow na lang. Wow. Buti pa si Secretary Gibu eh. Buti na lang talaga hindi ka naging DND Secretary, VP Sara. Kung naging DND Secretary ka, VP Sara, yung kalat ng tatay mo, mananatiling kalat. Buti na lang si Secretary Gibu talaga ang nag-DND. Kung si VP Sara to, wala. Huwag kayong aasa. Huwag kayong aasa ng katinuan. Diyos ko, kung ngayon pa lang hindi ka makapaglabas ng statement laban sa China. Ngayon pa lang, paano pag presidente ka na? Hindi ko na kailangan mag-intay ng statement ni VP Sara eh, kung pro-China siya o hindi. Dati nag-iintay pa ako eh. Alala nyo, sinasabi ko before. Susuporta pa ako kay VP Sara kasi iniintay ko pa yung statement. Isa na lang iniintay ko sa kanya, iniintay ko na lang yung statement niya tungkol sa China. You know what, mga kotsero, I realized
Actions speak louder than words. She doesn't need to talk. And at this point, mga kotsero, at this point, kung magsasalita siya bigla kontra China, parang wala na makukumbinse, parang wala na maniniwala. It's too late. She's been silent for too long na tayong lahat parang kumbinsido na tayo na pro-China siya. Ewan ko, siguro may ibang maniniwala, not me. Kayo, kung gusto yung maniwala, okay lang. Kayo na lang. Huwag nyo na akong huwag nyo na ako damay. Ganyan naman ako palagi din sa channel na to eh. Diba? I'm giving you the freedom to choose who you want to believe or not. Even myself, kung ano maniwala sa akin, hindi kayo maniwala, okay lang naman sa akin yun. Hindi naman ano sa akin yun. Basta ako, sinasabi ko yung totoo. I'm done with VP Sara. Obvious ba? I've lost trust with majority of the Dutertes. At least the Dutertes in political power. Si Digong, or has at least political influence. Si Digong, si Sara, si Baste, si Pulong. I'm so done with the double standards. Sobra, as in I'm so done with the double standards. I'm so done with the double talk. Yung tawag dito, yung binobola ka na, inuuto ka na, masaya ka pa. Yung binola ka na, inuto ka na, pinalakpakan mo pa. Ganyan yung mga DBS eh. Tulad ng mga DDS ngayon dito sa sa channel ko. Ganun sila. Ganun sila katanga. Ganyan kayo katanga, ganyan kayo kabobo. Pinagsinungalingan na kayo, happy pa kayo. I can only take so much lies, guys. I can only take so much lies. I can only fool myself for too long. Ano epekto ng gentleman's agreement sa China? Eto. Yan. Ito ang resulta ng gentleman's agreement. Didigong sa China. May magsasabi na naman dyan. May magsasabi na naman dyan ang sasabihin nila. Anong gentleman's agreement? Ang tagal-tagal na ng gentleman's agreement. Hoy, tinapi ko na yun kagabi. Balikan nyo kung gusto nyo. Hindi ko nakapaliwanag ulit. Mahaba yung paliwanag. Sasabihin nyo. Mahal ni former President Duterte ang military natin, di ba? Tinaasan pa nga yung sahod nila, etc., etc. Well, alam nyo mga kotsero, again, tawag dito, of course, nandoon yung concern, nandoon yung care, di ba? Pero hindi lang naman hindi lang naman pagpapataas ng sahod ang senyales na mahal mo yung or nagke-care ka dun sa AFP. No, it's not. Simpleng pagtatanggol lang sa kanila, malaking bagay na 'yun. Baka sabihin ng mga tao diyan, sobrang mahal nga ni ni Digong yung Pilipinas, hindi niya pinapunta yung AFP natin para masaktan sa West Philippines. Ay talaga? Mag-gaslight kayo? Mag-gaslight kayo? Diyan magaling mga Duterte Balahura supporters sa gaslighting. Yung winawalang hiya ka na, kasalanan mo. Winawalang hiya ka na, kailangan pa mag-thank you. Parang ganon. Tatakutin pa Pilipinas. Hindi ko pwedeng ipaglaban ng West Philippines. Kung bombahin ang buong Pilipinas. 1.5 years na nating pinaglalaban ang West Philippines Sea. Binomba na ba tayo ng China?
Binomba na ba tayo? Hindi pa rin, di ba? Taiwan nga, kaliit-liit na bansa. Hindi mapasok ng China eh. Bakit? Lalakas ng kaalyado ng Taiwan eh. Sinabi na naman ni Rene Watan Idiot. Wala namang enforcement ng PCA at UNCLOS, sabi. Wala naman daw kasing enforcement. Hindi naman daw kayang i-enforce. Bakit sinabi ni Digong na it is part of international law? Beyond any country, something to dilute. Sabi sa inyo mga kotsero kung meron ka, ang pinakamagandang pambalik sa mga Duterte Balahura supporters ay si Digong mismo. Alam niyo kung bakit? Kasi si Digong, pati sila niloloko. Pati sila niloloko. Naniniwala sila sa idol nilang si Digong. Pero hindi nila alam, pati si Digong niloloko sila. Nung una sinabi niya, yung PCA is just a piece of paper, it's just garbage. Tapos 2 years later, biglang sinabi niya, the PCA is now part of international law. What the F? Bale-balentong tayo dyan. Ito lang Ito lang, recently lang. Wag na tayo lumayo. Ito lang, sinabi ni Digong, drug addict daw si Presidente. Bangag daw palagi. Tapos 28 days later, parang yung pelikula. 28 days later, biglang sabi, ay, hindi ko sinabing addict siya. Tapos ngayon, may pakulo na naman si Harry Roque. The best answer to the Duterte Balahura supporters is Duterte himself. Kaya alam nyo, sinabi ni Barbers, dapat daw imbestigahan na yung katraidoran na nagaganap dito sa Pilipinas. Specifically sa PCG, sa Philippine Coast Guard. Pero sana lawakan na niya. Wag na lang Philippine Coast Guard. Lawakan na niya, buong bansa na. Yung katraidoran na ginagawa ng mga pro-China advocates. Lalong-lalo na yung mga grupo-grupo dyan, yung mga think tank kuno. Pero naka-affiliate pala ang tawag ng sarili na BRICS Manila. The F? Come on. Either naka-affiliate sila doon or sila mismo yun, yung BRICS Manila. Lawakan na investigation. Hanggang dun sa sa disinformation campaign na ginagawa ng China sa Pilipinas. Lawakan na. Ayan, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan i-like, i-share, at i-subscribe ang ating Coach Jared YouTube channel. Uy, 1,800 likes tayo today! Shout out sa inyo lahat! Thank you for the love. Mahalin natin ang Pilipinas. Ayun na nga. Don't forget to like, share, and subscribe, and follow us on our YouTube channel and our Facebook page. God bless all of you, and I'll see you again in our next Coach Jared Live. Bye, everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?